At ayan mga ka-crypto, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit at pinakabagong pahayag dito ni X Finance Bull. At yan po ay ukol sa mabilis na pagpapalawak ng Ripple Prime sa larangan po ng global financial infrastructure. Ayon po kasi sa mga ibinahaging detalye, ang naturang platform ay nakapagtala na ng mahigit 3 trilyong dolyar. Ayan, 3 trillion dollars. Ayan. At yan po ay sa taunang clearing volume at kasalukuyang naglilingkod sa mahigit 300 institutional customers. Ngayon, pinatitibay pa nito ang operasyon sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang malaking investment grade debt raise na nagkakahalaga ng 275 milyong dolyar o 275 million dollars. At yan ay upang palawakin ang kanilang kapasidad sa financing at saka clearing. At ngayon, para naman po sa akin, ang ganitong antas ng operasyon ay nagpapatunay na ang sistema ay lumalampas na sa simpleng pagbili ng mga digital asset. Ayan po kay X Finance Bull dito, pumapasok na tayo sa yugto kung saan ang mga malalaking kumpanya at institution ay hindi na lamang basta nag-iipon, kundi ginagamit na mismo ang asset upang mapagana ang kanilang mga pang-araw-araw na transaction dito sa financial na market. At ngayon ay paano nga ba gumagana ang collateralized lending sa loob ng sistema? Ipinunto rin dito na ang collateralized lending ay opisyal na pong lumalawak sa loob ng Ripple Prime na siyang nagpapabago po sa paraan ng pagkilos ng mga institution. Ayan. Isang magandang halimbawa nito ay ang sitwasyon ng isang hedge fund na nagtataglay ng mga asset ngunit nangangailangan ng agarang liquidity o pondo. Sa halip na direktang ibenta ang kanilang position sa market, maaari silang mangutang gamit ang kanilang asset bilang collateral. Sa kabilang banda, ang isa pang institution ang magbibigay ng kinakailangang pondo para sa pagpapahiram, habang ang isang market maker ay gagamit naman ng hiniram na asset upang pondohan ang kanilang inventaryo. At ngayon, para sa akin naman, ang ganitong sirkulasyon ay nagpapakita ng mataas na antas ng capital velocity. Sa halip na lumabas ang mga asset sa market dahil sa tuluyang pagbebenta, nananatili ang mga ito sa loob ng ecosystem habang patuloy po na umiikot at gumaganap ng iba't ibang tungkulin para sa iba't ibang uri ng mga trader at saka derivatives desk. Ngayon ay paano naman po nagtutulungan ang off-chain at saka on-chain na sistema? Makikita natin na ang Ripple ay bumubuo po ng ganitong kapasidad mula sa dalawang magkaibang direksyon ng sabay. Ang Ripple Prime ay nagbibigay ng mga off-chain clearing, financing, credit, at saka prime brokerage services. Habang ang XRP Ledger naman ay nagtataglay na ngayon ng native lending infrastructure na nagpapahintulot upang ang mga asset ay direktang mahiram at maipahiram on-chain. Bilang pandagdag sa dalawang ito, ang RLUSD yan ay nagsisilbing bilang pangatlong patong o layer na gumaganap bilang institutional digital cash. Ayon po kay X Finance Bull, ang tatlong sistemang ito ay nagtutulungan upang ang asset ay sabay na gumana bilang collateral, lendable asset
at liquidity source sa parehong on-chain at saka off-chain na mga markets. Sa aking opinyon, ang ganitong disenyo ay lumilikha ng isang tuloy-tuloy na loop. Ang isang institution ay pumapasok sa pamamagitan ng prime brokerage, kumukuha ng position, gumagamit ng collateralized financing, at nagpapatuloy sa pag-areglo ng transaction sa pamamagitan ng ledger bago ulitin muli ang buong proseso. Ngayon, ano ang epekto ng paglago ng financing demand sa market? Binigyang din sa pagsusuri na ang lumalawak na activities sa pagpapahiram ay nagdudulot ng mas mataas na pangangailangan mula sa mga institution. Habang dumarami ang mga strategy na nakadisenyo sa paligid ng sistema, mas marami ring kumpanya ang kakailanganin ng access sa inventaryo. Ang pagkakaroon ng mas malalim na market ay nagbibigay daan sa mas malalaking position na siya namang nagtutulak upang mas lumakas pa ang pangangailangan sa financing. Ayon po kay X-Finance Booth, ang naitalang 275 milyong dolyar o $275 million na pondo ay mas mahalaga dahil sa mga oportunidad na binuksan nito kaysa sa mismong halaga nito. At ayan, sa kabuuan, naniniwala po ako na ang pagtatayo ng ganitong uri ng institutional na market sa paligid ng makabagong technology ay nagpapakita po ng pangmatagalang pagbabago sa paraan ng pagpapatakbo ng global finance ngayong taon. Ang pagtutok sa mga ganitong infrastructure ay nagbibigay po sa atin ng mas malinaw na pananaw sa direksyon ng buong industriya. At ayun mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaring sunod na rin po ninyong panoorin ang recommended video natin dito.